mga 5 tao, sabihin mo, unlimited source is in your hands. Lahat po ng nasa likuran, pumunta sa harapan. Lahat ng nasa harapan, pumunta sa likuran. Sige po, huwag tayong mahiya. Kakaunti lang tayo nandito sa room. So, at least pag nagkita-kita po kayo sa labas, maalala mo, nakamayan kita isang araw. At hindi ho tayo dito nangangampanya. Amen? Amen. Praise the Lord. Sige po, at minsan pa tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito at taglay namin ang kaligayahan ng paglilingkod sa iyo. Ngayong hapon na ito, maunawaan po namin ang iyong salita. Marinig namin in your still small voice ang iyong mga pangako na nangyayari na po sa aming buhay. Magkaroon ng katuparan ng aming mga pangarap. At ito po'y pinagpapasalamat na namin because the more we know you, the more we love you and will follow you and obey you. And I thank you, Lord, for all these people, for all their hearts, hallelujah, na nilagyan mo po ng iyong salita, Panginoon, upang malakaran, maiayos ang aming mga buhay, lalo tigit maitaas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa marami pang tao. I declare this morning, in the mighty name of Jesus Christ, unlimited source are in the hands of your disciple. Right now, in Jesus' name, we bless every hand in this meeting room. Ora masharerebus sererebus shakababayande riba shakalabrahante. Raman sererebus shakarerehande. I declare whatsoever you do shall prosper in the mighty name of Jesus. Lahat ng hahawakan mo sa pangalan ng Panginoong Jesus will multiply for God's glory. Ramashirerehande, lahat ng ipapanalangin mo, kung sila'y may sakit, sila'y gagaling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga broken things and broken relationship, once you lay your hands to them as you pray, this brokenness will be whole again in Jesus' name. Lord, these are the great things that you wanted us to experience, not because of who we are, but because of the Lord Jesus Christ that is in us. At dalangin ko po, maranasan po ito ng bawat isa sa amin na nandito ngayong hapon. At saan man kami dalhin, hallelujah, ng aming buhay paglilingkod, ay dala-dala namin ang lahat ng mga miracles na ginawa mo bilang patotoo na may tunay na Diyos na nagmamahal at laging nakatunghay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po'y aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Malakas naman palakpak sa Diyos na buhay. Sabi mo sa katabi mo, itong mga kamay na ito ay ipapalakpak ko ng buong sigla kay Lord. Sige, palakpak natin kay Lord. Amen. Itinataas pa yan. Praise God. Para kay Jesus. Hallelujah. So, actually, si Lord, di niya kailangan yung palakpak natin eh. Alam niyo ba kung bakit tayo pumapalakpak? It's our a symbol or pagbibigay papuri natin yan sa Diyos. Amen? Amen. Kasi bakit pa kakailanganin ng Diyos yung palakpak natin? Eh, siya na yung greatest. Wala nang masihigit pa sa Kanya. He's the highest. Sabi nga doon sa isang devotion, how you can lift Jesus Christ, He's already lifted up to the highest form. So paano mo pa siya maitataas? Kaya alam niyo po, yung mga ginagawa natin para sa Diyos, actually, ay para din sa atin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, yung mga kamay mo, pinagpala ng Diyos yan. Amen. Amen. Kaya ngayon po, ang pag-uusapan natin ay into the hands of the disciples. This is our title this afternoon. Sa mga kamay ng mga disipulo. Ano ba ang meron? Una, sino ba yung mga disciple? Tanongin mo sa katabi mo, are you a disciple? Sino nga ba? Ganda ng kulay pulang-pula. Hindi ba ano yan? Okay, ba't may star dyan?
Okay, di ba sa kamay ng mga disciple? Ang question is, sino ba ang disciple? Kaya po sa lahat ng mga naka 90 days challenge, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Amen. Nagsimula po ito, yung ating 90 days challenge. And actually, habang inaayos po natin ang programa ng church sa loob ng 1 year, ay gagawin po natin itong every year. Kaya sabi mo sa katabi mo, be excited. You are the next. Amen? Susunod ka na. So, sino nga ba ang tinatawag ng mga disciple? Alam niyo po si Jesus, kanina sa binasa natin, ang Panginoong Jesus, kapag tumawag siya, ay may purpose ang pagtawag niya. Sabi mo sa katabi mo, mukhang may purpose si Lord sa'yo. Pero sa totoo lang po, lahat ng bagay may purpose. Tama po ba? Pagbukas mo ng bag mo, lahat ng nakalaman sa bag mo, may purpose. May tissue dyan, punas, tama ba? May ballpen, kulangot. Pangsulat. Kaya lang minsan, yung mga gamit, hindi nagagamit sa tamang pagkakagamitan. Amen? Katulad natin, may dahilan ng Diyos, ba't ka nandito? Ang tanong, nagagamit ba yung buhay mo sa tamang pagkakagamitan o sa tamang purpose na ginawa ng Diyos? Amen. Sabihin natin, I have a purpose. And I'm using it wisely. Amen. Tama ba na ang isang purpose ay ang isang bagay gamitin mo sa maling purpose? So, hindi ho tama yon. Kaya, aalamin natin yung buhay natin, kung tama ba yung pagkakagamit o tama ba yung pamumuhay, nasa-serve ba natin yung purpose mo habang nandito ka? Praise God. Sino dito yung nagdating siya sa Dubai, dito sa UAE, naalaman niya, ito pala yung dahilan, bakit ako nandito? Amen. So marami po nagpunta dito, akala niya magtatrabaho siya. Kaya pupunta ako sa Dubai para magtrabaho. Nung dating, wala siyang trabaho. Okay? Baka naman hindi talaga trabaho yung purpose mo, kaya ka nandito. Pangalawa lang yun. Amen. Minsan, yung ibang bagay sa buhay natin, pangalawa lang eh. At gustong ipa-discover sa'yo ng Diyos yung tunay mong purpose. Kaya po lahat tayo na nandito, actually, when Jesus called, tinawag niya isa-isa ang kanyang mga disciple. At sa pagtawag niya, yung mga disciple sumunod. At habang sumusunod, may ibang mga disciple na may ginagawa sila sa kanilang bahay. Pero sabi ni Jesus, come, follow me. Iniwan nila ang kanilang ginagawa. Parang ikaw. Amen. So a disciple po, lahat po pala tayo ay gusto ng Diyos na hindi ka lamang tagapakinig. Ang tagapakinig kasi, sabi ka ni brother minsan, tagabutas daw siya ng upuan. Kaya sabi ko, hindi ka tagabutas ng upuan. Kasi kung tagabutas, butas na lahat ng upuan dito, lagot tayo, magbabayad tayo kay ma'am. Okay? Pero nga minsan, kasi nga hindi lang natin naiintindihan yung tunay nating purpose. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang purpose mo. So ang lahat po pala tayo ng gusto ng Panginoon, hindi lang tagapakinig, kundi maging isang disciple. Ano yung disciple? A disciple is a follower of Jesus Christ. He's a doer and he's a performer of Christ's mighty acts sa ating mga buhay. And siya yung tagagawa ng kanyang perfect will here on earth. Amen. Sino dito yung dati nag-artista? Dati kang artista. Naman, di ba? Ang galing mong umarte. Di ba? Arteng-arte ka. Sabi ko, hanggang ngayon po, artista. Ang tawag po sa mga nag-a-act ay actor. Pag lalaki, pag babae ay actress. Kaya nga, di ba, pinipili best actor, best actress. Bakit? Kasi pag pinanood mo sila, kuhang-kuha nila yung buhay na ikinikwento ng storya.
Damang-dama mo, bakit ka ba? Hindi naman sila talaga yon, pero pag pinapanood mo, naiiyak ka. Kaya nga, nauso yung mga series of drama eh. Tanawin ko, katabi mo, nanonood ka pa ba? Kasi pag pinanood mo yung drama, naiiyak ka. Ako din, bata pa lang po ako noon. Nanonood yung nanay ko. Pag ako'y nanood din, ba't naiiyak ako? Bakit? Kasi ina-act nila yung buhay nung ikinikwento nila. Pero alam niyo po, sa Kristiyano, walang best actor, walang best actress. Sabi mo, walang best actor? Walang best actress. Because we are not just acting kung ano yung dapat, may ginagaya ka. No, we are not acting. We are living on what is to be done. So yung pinapamuhay natin, in short, ipinapamuhay. And you can do it at your best level because of the Holy Spirit in you. At ganyan po ang disciple. Ang mga disciple ay yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesus at ginagawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Paano po natin masusunod ang salita ng Diyos? Di aalamin natin kasi susundin mo kung wala kang alam. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang Word of God. Paano natin malalaman o gagawin ang kanyang kalooban kung hindi natin alam? Kaya kailangan natin itong pag-aralan. At lahat po ng ito dinadaan sa pagiging disciple. Amen. Kaya sabi natin, I am a disciple of Jesus Christ. May tatlo actually aspetong ipinakita ang Bible. Maririnig niyo sa mga preaching ni Bishop Ted. From discipleship to sonship to kingship. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos sa Panginoon Hesukristo kung sino siya ay ibinigay sa atin. Kaya nga ang sabi doon, kung ano yung buhay ni Jesus, magiging buhay mo din. Amen? So mula sa pagiging anak, ang Diyos, ang Panginoon Jesus, siya ay naging disciple. Then, siya po ay tunay na anak ng Diyos at siya ngayon ay hari. The same thing that the Lord wants you to portray. From disciple to become a son or a daughter and a king or a queen in His kingdom. Kaya sabihin mo, maganda plano ni Lord sa'yo. At kung makikita po natin, ang Christianity is not a new way of life, but, di ba, kasi yung iba, akala nila pagka Kristiyano ka, may bago kang pamumuhay. Pero actually, it's not just a new way of life, it's a new life. Bagong buhay. Sabi niya ba, magbagong buhay ka na. Hindi mo magagawang magbagong buhay. Kaya mo ba? Kaya nga ang tanong ni Nicodemus, kailangan po ba pumasok kami uli para ipanganak mo? Hindi mo magagawa magbagong buhay. Ang kailangan mo, bagong buhay. Uulitin ko po, hindi natin magagawang magbagong buhay. Because that will be our act. That will be your action. Baguhin mo yung buhay mo, that's yours. Pero pag sinabi ng Diyos, may bagong buhay ka dahil binigyan kita ng bagong buhay, then that is not what you have done. That is something you received. Sabi mo sa katabi mo, ako pala yun. May bagong buhay na ako. Naintindihan niyo po, that is what you called born again. That is Christianity. Hindi dahil binago mo yung kaisipan mo or binago mo yung way mo, no. Mababago mo lang yan kapag may bagong buhay kang inadapt sa buhay mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, newborn ka. That's what we called Christianity. It's a new life. Hindi dahil may bago kang ipamumuhay, kundi may bago kang buhay. Yung bagong buhay na yon, walang nakaraan, walang nakalakihan, walang ibang community tradition na dala-dala. Yung bagong buhay na yon, may bagong kaisipan, may bagong damdamin, may bagong kalooban, may bagong naisin na naayon sa Diyos.
Kaya tingnan mo yung katabi mo. Bagong-bago yan. Amen. Di mo man makita, that's faith. Ang hindi ko pa po nakikita, that's faith. Amen. Hindi mo kailangang makita sa Kanya. Ang kailangan makita mo sa buhay mo. Kasi marami Kristiyano tinitingnan ang buhay ng iba. Pero bago mo makita yung buhay ng iba, you look first at your life. Amen. Kaya tutulungan natin ang sarili natin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mamumold ka sa bagong buhay na biyaya ng Diyos. Amen? Yung dati mong character are being supplanted or substituted, or sa Tagalog ay isinalin ang isang bagong nilalang o isang bagong pagkatao sa iyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Therefore, I am a new creation. I receive a new spirit in me. And I am a new person. I am a new being. My old has gone. My new has come. Sabi mo sa katabi mo, my old has gone. My new has come. Therefore, you are a new creation. Alam niyo po, pagka nanamnam nyo itong word of God na ito, dito mo palang maiintindihan na tamang hindi mo natingnan ang dati mong buhay. Kasi kung hanggang ngayon di ka nananampalataya that Jesus Christ can give you a new life, it will be difficult for you to live the life of Christ. Hallelujah. Kaya po, sa ating pinag-aaralan ngayon, that is what we receive. You receive in Christ, in John 1:12. You receive, you believe, and you have it. Ang sabi doon, for anyone who received, who believed in Him, who received Him, who believed in Him, He has given the right to become a child of God. Praise God. Amen. And we are in the series of Unlimited Source in My Hands. Bakit ko po ito diniscuss? Kasi gusto kong i-highlight ngayon yung into the hands of the disciples. Again, bago ka maging disciple, kailangan may bago kang buhay. You cannot be a disciple of Christ kung hanggang ngayon di mo matanggap na new creation ka. Sabi sa katabi mo, I'm a new creation. Kahit ngayon lang magsimula, okay lang. Basta I am a new creation. Created in the likeness of our Lord Jesus Christ. And doon sa senaryo ng pinag-aaralan natin, the series of Unlimited Source in My Hand, makikita po natin doon na yung senaryo na yon, our blessed generations are not just the giver. Kasi sa senaryo, di ba, doon sa binasa natin noong nakaraan, tingnan nga muna uli natin yung ating last week. In Matthew 14, we discuss here, ano yung mga sinupply ng Panginoon during this encounter, during this miracle. Matthew 14, verse 13. Yan, sige, basahin po natin. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the town. Next verse. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Next. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place. It's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Pero ang sabi ni Jesus, Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." Sabi mo sa katabi mo, give something. Sabi mo sa likuran, give something. Okay, next verse. Anong sabi mo? "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. Next verse. "Bring." Yan.
Sabi ni Jesus sa disciple, give something. No, may something, nakakreate ng something, anong sabi ni Jesus? Bring them. Bring here to me. So from the hands of a little boy, ito pala yun, Michelle, yung little. From the hands of a little boy, binigay sa kamay ng disciple, binigay sa kamay ng Panginoong Jesus. Kinain ba ni Jesus? Yung 5, sabi, lilima na lang. Si Jesus na lang ang kumain kaya. Kasi siya naman yung nag-preach. Di ba? Siya naman yung nagpagaling. Siya yung nag-heal. Pakainin kaya natin si Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Bring them here. Natakot yung mga disciple, baka kainin ni Jesus. Mauubos, kawawa yung bata. Hindi po. Hindi natakot ang disciple. Sabi mo sa katabi mo, wag ka matatakot. Anything you are giving into the hands of a master can create miracle. Anything you give, again I will repeat, anything you give into the hands of the master creates a miracle, creates supply, creates changes. Anything you give into the hands of the Savior, into the hands of the master, hindi ho siya taker. Hindi niya kinin yun kasi kung talagang yun lang, siya na lang kakain. Pero hindi po ginawa ng Panginoon Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinagpasalamat niya rin. Sometimes this is our missing link sa buhay natin and missing point. Kapag konti lang. Instead of thanksgiving, instead of giving it into the hands of Jesus, sabi mo, Lord, sorry ko, konti na lang. But you need to learn to trust your master. Kahit last piece, sabi ni Jesus, what do you have with you? Ano meron ka? Lord, meron po akong 3 baboy, 5 baka. Pero pag nagkamanok po ako, bibigyan kita pag nagkamanok ako. Yung wala, yun ang ipinapangako natin ibibigay sa Diyos. Ang tanong ng Lord, ano bang meron ka? Lord, maliit lang pananampalataya ako eh. Hindi ko pa kayang maniwala ng ganito kalaki. Ang tanong ng Lord, hindi naman gaano kalaki. Ang tanong niya, anong meron ka? So anong ginawa? Bring them here to me. Then, 19. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples. And then the disciples gave them to them. Ilang tao? 5,000. Lalaki pa lang yun. Sa ratio po ngayon, ang katumbas ng isang lalaki, ilang babae? 5 yata. Kaya maraming nag-aagawan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka makipag-agawan. May nakalaan sa'yo. He gave them to the people, verse 20. Ito gusto ko po ito eh. They all ate and were satisfied. Ito pa masarap. And the disciples, sino? Sino ulit? Anong ginawa mo? Talagang parang gusto ko na maging disciple. And the disciple picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Sa kaninong kamay, nag-multiply? Sa kamay ng disciple. Kaya yung sinasabing unlimited source is in my hand. Posible ba sa'yo? Yes. If you are a disciple of Christ. Amen. Sabihin mo, yes, I am. Yes, I am. So we are in this series, at ito nga yung pinag-aaralan po natin. Greater things comes from little things. Amen. Kaya wag mong ismulin yung nasa likuran mo.
Huwag niya ismulin yan. Bakit may greater things na kayang gawin ang Diyos sa buhay niya. Hallelujah. And if we would like to really experience yung overflow, yung miracle, yung unlimited, yung extraordinary blessing, saan kamay nang galing at nangyari, it happens in the hands of the disciples. Therefore, I want to become a disciple of Christ. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko rin yung ganon. Alam niyo po, kung marami man tayong papangarapin, mas magandang mangarap ka ng ayon sa Biblia. Marami sa atin, ang pangarap mo lang, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka malaking bahay. Nung magkaroon ka ng malaking bahay, di mo naman malinis, di ka na nga makaakyat sa third floor, pinalagyan mo elevator, ang dami mo na namang iisipin, dami mo papangarapin na naman. Pero ang masarap na pangarap at na-fulfill, yung pangarap para kay Lord Jesus. Amen. Sabi mo, yung kasunod mong pangarap, para sa Diyos naman. Amen. Kaya po itong mga disciple, what is in the hands of the disciple? Bago ako mag-start ng ano bang nasa kamay ng disciple, I'll just want to tell you that the miracle na na-involve po dito, number 1, is the hands of a great teacher or a hands of a master. Involve ang kamay ng Panginoong Jesus. Tama? Tama po ba? Involve dito yung kamay ni Jesus. Involve din ang kamay ng disciple. Na-involve din ang kamay ng batang little boy. At na-involve din yung hands ng crowd. Saan? Patungong sikmura. Ayan. O baka nag-sharean din sila. At na-involve din yung hands ng even those who are not in the crowd. Amen. So yan po yung mga involved that time. So ngayon, ano naman ang ma-encounter or ano naman ngayon ang nasa hands ng disciple? Number 1, that are in the hands of the disciple are obedient hands. Masunuring mga kamay, kahit ayaw gawin, kailangang gawin. Kahit na nahihirapan, kailangan ay sumunod po sila para ito ay gawin. But to become an obedient follower, obedient disciple, sabihin mo sa katabi mo, you are an obedient disciple. Bago po tayo maging obedient, you need to be a good listener first. Kailangan mong makinig sa instruction ng Panginoong Jesus. Dahil dapat ang gagawin mo lang instruction ng Panginoon. Apart from the instruction of the Lord, hindi mo dapat gawin. Gusto niyo ba ng miracle? You need to become a good listener unto the instruction of God. Paano ba makinig sa instruction? That's why you need your meditation of the Word. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang Word of God. So ito po mga disciple, they become a good listener to Jesus' instruction. Kaya naman, before they act on it, di ba meditate muna nila? Tama ba? Bago sila sumunod, nagtanungan pa sila. Kaya nga nakapag nagkaroon ng chance more. Kasi habang sinasabi, sabi ni Jesus, magdala daw ng ano daw meron tayo, wala nga. No makakita ng 5 tinapay, 2 isda, sabi, hindi ho kasya kahit magtrabaho ng 8 buwan. Meditate nila yung instruction. Ano, magdala daw ng ipapakain dito sa lahat? Tama ba yung narinig nila? Amen? Sabihin sa katabi mo, tama ba yung naririnig mo? Minsan pag may instruction, pero ayaw mo sumunod, kahit narinig mo ng malinaw, sabi mo, ay hindi ko narinig. May instruction ang Diyos sa puso mo, pero ayaw mo, sabi mo, Lord, hindi kita naririnig.
Pero yung mga disciple, ito yung, alam nyo ba na ito yung hard na obedience, yung mahirap na pagsunod. Yung labag sa loob mo pero sumusunod ka. Saan nga naman sila kukuha para pakainin yung 5,000 mga lalaki? Anong ginawa nila? Naghanap sila sa mga lunchbox. O may lunchbox ba kayo ulit? Ano na naman yan? 5 tinapay, 2 isda. So, kaya po today, ang dalangin ko sa bawat isa sa inyo, makarinig po kayo ng malinaw na instruction mula sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ni Jesus in John 10:27. John 10:27. O sige, ito muna, Matthew 16:24-26. Basahin po natin. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Hindi po ito mahirap. Natatandaan niyo ba yung preaching ni Pastor Sid? Hindi ho mahirap. Kasi sabi dito, you must deny yourself. Kaya mo ba isang araw na kesa ikaw ang kumain, ibibigay mo yung kakainin mo sa iba? Magawa mo kaya? Kasi you need there are situations of being a disciple that you need to deny yourself. Magagawa mo kaya isang araw na itutulog mo na lang tumawag pa si disciple mo. Discipler, oy, shalom. Pahilig ka na nga. Pwede po ba magpa-pray? Ay, oo naman, pwede. Kaya ba natin? Kaya ho yung iba, ayaw na lang magpa-disciple. Or ayaw maging disciple. Pero ang sabi ni Jesus in Matthew 8:28, "Go ye therefore and make disciples of all nations." Tapos gusto natin, bless yung buhay natin. Alam niyo, pagka ikaw ay disciple ni Jesus, hindi ka naman mananalangin maging bless ang buhay mo. Automatic bless ka. Sabi mo sa katabi mo, automatic yun. Hindi mo hinahanap. Lahat. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, pag mineditate mo ito, "Seek ye first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added." Hindi all these things you will look forward. No. All these things shall be added unto you. Ano man ang kailanganin mo, dumadagdag sa'yo. Mas masarap yung ganun. Hindi ka nagwo-worry saan ka kukuha para sa susunod. Hindi. Ang naiisip mo, "Lord, thank you. May bagong provision ka sa akin. Saan ko po gagamitin ito?" Ang iniintindi mo, instruction ng Diyos. You are listening, you're always listening. "Lord, anong kasunod mo?" Instruction. Pag may dumating na pagpapala, hindi mo sinasabing, "Ay, thank you, Lord. Ano na to? Answered prayer na ako na ibili ko agad ng ganito." Hindi. Nagtatanong ka, "Lord, anong instruction mo dito sa blessing na ito?" May dumating pong blessing sa akin. Sabi ko, "Panginoon, saan ko po ito gagamitin?" Sabi ng Lord, "Ibigay mo ng buo." Ha? Buo? Sabi mo sa katabi mo, "Bigay mo ng buo." Pero alam niyo po, hindi na ako nagdadalawang isip. You know why? I have excess eh. Sabi mo sa katabi mo, pag may excess ka, hindi ka nangangamba. Kaya kung may dumating man sa'yo, at may instruction ang Diyos sa'yo, hindi mo pinagdadalawang isip yan. Tapos sabi mo, "I am blessed to be a blessing." Ganon yun. Amen? Dapat, sabi nga ni Apostle Gaor, sometimes we may experience this. You need to deny yourself. Take up your cross and follow me. You have to be ready for His instruction. You need to focus. Sometimes we may experience yung doubt, question, hardship, pero kahit mahirap, piliin mo pa rin ang makasunod. Amen? Sabi nga ni Apostle Gaor, hindi naman kasi ito pagalingan, kundi sa Diyos, pasunuran. Praise God. Kaya sabihin mo, a hand of obedient follower.
is in me. Amen. So yung mga disciple, they receive instruction. Sabi ni Jesus, feed them. Kaya we choose to obey. Whatever is available, hindi lang naman sa mga bagay na ipamimigay o kung ano. Sa lahat ng, personally, I thank God sa buhay ni Brother JR. Alam niyo po, matagal na rin yan dito sa church eh. At palagi niyang sinasabi noon na wala siyang panahon, walang oras. Kasi nga yung kanyang working schedule, iba lagi yung shift. Pero nung makita niya ang Panginoong Jesus na tunay na kumikilos sa kanyang buhay, alam niyo po ang nangyari? Pinabayaan niya yung schedule niya. Bakit? Kasi yung schedule na niya ang nag-a-adjust para siya malayang makapaglingkod sa Diyos. Gusto ba, dinisire mo na ba yon somewhere in your life? O hanggang ngayon, sabi mo, di ba, yun yung mga instruction na minsan, binibigay sa iyo ng Panginoon, but you need to desire it. Kailangan magkaroon ka lang ng tamang desisyon. Hindi ko sinasabi na huwag na kayong magtrabaho. Wala hong ganon. Kaya lang, minsan, i-desire mo naman, kasi lagi Lord, hindi pa ako makapunta eh. Hindi ko po magawa yung kalooban mo dahil yung schedule. Laging yung trabaho nakaka-apekto sa ating schedule. Ngayon, desire mo naman, baliktarin mo. Hindi na, yun ng schedule mo sa church ang makaka-apekto sa schedule ng trabaho mo. Sila ang mag-a-adjust. Sabi mo sa katabi mo, sila dapat nag-a-adjust. Nang hindi ka nahihirapan. Bakit? Si Lord, nakita niya yung heart mo. Nakita ng Diyos ang iyong puso. Ang tinitingnan lang ng Lord, kaya yung sinasabi nating hardship, walang hardship yan. Basta makita ng Diyos ang pagsunod mo. Sabi mo sa katabi mo, makita lang ni Lord. Susunod lahat sa iyan. Amen? Kaya dapat, makita man natin yung mga difficulties or challenges, huwag tayong mag-give up. Hallelujah. Diyan nagmumultiply, nagkakaroon ng miracle of multiplication in the hands of an obedient disciple. Hallelujah. Yung konti niyang time, pwedeng paramihin ng Diyos. Kaya lagi, hindi mababawasan yung time mo sa work, pero dumadami naman yung oras mo para kay Lord. That's a miracle of multiplication. Tama? Tama po ba? Hindi man mabawasan yung oras mo sa pagtatrabaho. Nagugulat ka, dumadami yung oras mo sa paglilingkod kay Lord. Nagawa mo yun. Why? Because there is a miracle of multiplication. Sabi mo sa katabi mo, marami pang magmumultiply sa buhay mo. So it's not just about money, it's also about your life. Amen. This miracle is not just about the provision, but about the multiplication in our life. Kala natin minsan puro pera lang eh. Tama po ba? Tanungin ko ngayon, sino yung walang pera? Kita nyo, walang makataas. May pera lahat eh. Diba? Sinong walang pera? Walang makataas. Bakit may pera tayo lahat eh? Tanay makatabi mo, magkano? Minsan, akala natin yung pera, nasasaktan tayo pag pinag-uusapan sa loob ng church. Kasi nga yung buhay natin nakadepende sa pera. Kaya pag tinouch yung pera natin sa church, nasasaktan ka. Pero hindi dapat ganun. Ang buhay dapat natin nakadepende sa Diyos. Kahit i-discuss ang pera, hindi ka nasasaktan. Kasi sa Diyos nakadepende ang buhay mo. So pag pinag-uusapan yung pera, walang epekto sa'yo. Kasi ang kasama mo yung unlimited source. Kahit wala ka makitang pera, si Jesus lumakad po, walang dalang pera. Though may pera na noon. Pero sinabi ni, saan ho tayo kukuha pambayad ng tax? Kumuha ka ng isda. Sa bunga nga, meron.
Saan tayo kukuha ng ipagpapakain? Ng anong meron ka, bigay mo sa akin. Pinagpasalamat, anong nangyari? Nakakain lahat. Sabi mo sa katabi mo, na kay Lord. Saan tayo kukuha? Kanino? Nasa source. Natutunan ko po yung pera, kailangan alipin natin eh. Kailangan, hindi tayo ang servant ng pera, yung pera, servant mo. Alam niyo po ba, prinsipyo ng Bible, ma-discuss ko lang to kasi palagi ko nakikita, everyone wants to be financially free. Financial freedom. Walang utang. Sino ba naman may gusto may utang? O sino dito yung wag nang magtanong? Baka walang makataas. Pero I declare in the mighty name of Jesus, lahat dito walang utang sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. You will live in an overflow. Unlimited source, unlimited blessing. Alam niyo po, yung pera, sa totoo lang, nauutusan yan. Pag sinabi mo sa pera, 500, mag-multiply ka. Pwede mag-multiply. Ako. Buti nga yung pera ay nakakapag-disciple eh. Nagmumultiply eh. Nagwi-win din yan. Nagwi-win yan ng kasama niya. Sa totoo lang po, no, yung pera kapag nilagay niyo sa offering, gesture po yan na babalik sa'yo. Kasi hindi ho sinungaling ang Diyos eh. Sabi niya sa salita niya, give and it will remain in the offering box. Hindi ah. Ang sabi ng Diyos, when you give and it will, abay may humahabol na sa'yo, come back to you. Ay, sabi ng pera, humahabol sa'yo. Sabi mo, hindi dito ka nga lang, dito ka lang. Binigay mo, ay, meron ulit humahabol sa'yo. That's the principle of the Bible. When you give, it will come back to you. Sabi mo, binigay mo sa offering, dyan ka lang. Ay, mamaya, oy, ba't nandiyan ka? Nilagay kita doon na. Sabi mo sa katabi mo, it will come back to you. Dapat lang maintindihan natin ang prinsipyo ng Diyos. Masaya ba? Pag-usapan pera. Masaya ho kasi masaya may pera talaga. Pero mas masaya kung may Diyos ka. Amen. Kasi yung pera, naubos yan. Kaya sabihin mo, pag sumisweldo ka, sabihin mo sa katabi mo, pag sumisweldo ka na, kanino mo dapat inilalagay? Sabi mo, teka, sabi niyo, ito lang natanggap ko. Paano magkakasya? Paano gagawin? Sa halip minsan, magpasalamat ka muna sa Diyos, dinistribute mo na. Kalas, bawas, ubos. Kumakalas sa wallet mo. Sabihin mo, pag natanggap mo sweldo mo, sabihin mo sa katabi mo, pag natanggap mo sweldo mo, ipagpasalamat mo muna sa Diyos. Kahit hindi mo alam paano yan hahati-hatiin, ipagpasalamat mo kay Lord. Lord, thank you! Dito, pag tumanggap ng sweldo, ito lang. Baguhin mo na ngayon. Gusto mo mag-create ng miracle of multiplication sa buhay mo, baguhin mo attitude mo. You are a new creation now. You have the capacity to praise God and thanks God and create miracles sa buhay mo. When the salary arrives, thank you, Lord! Salamat po, Panginoon. Into your hands. Pinagkakatiwala ko po ito. Pagka hinahati-hati mo, nagmumultiply. Sabi sa katabi yung pag hinahati-hati, nagmumultiply into the hands of a disciple. Hindi magmumultiply yan pag hindi ka disciple. A disciple is the one who believe in Christ. Magmultiply yan, very hard. Pero pag kasi disciple ka, ang bilis sa'yo ng miracle ng Diyos.
Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, sa iyong mga kamay, magmumultiply. Number 2, into the hands of a disciple is a hand of order. Order or discipline. Discipline hands. Sabi ng salita ng Diyos, 2 Timothy 1 verse 7, for the Spirit of God that gave us does not make us timid. Pero ang totoo po dyan ay tamad. Okay. But give us power, love, and self-discipline. A disciple of Jesus Christ, they brought order to one man's life. Sabi mo minsan, ang gulo-gulo naman ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ba't ang gulo ng buhay mo? Sabi ng katabi mo, hindi ko rin alam. Sabi mo sa katabi mo, maayos na. Kasi may magdi-disciple eh. A disciple is bringing an order to one man's life. Nakakatulong para maayos yung buhay. Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo sa kamay, pisilin mo. Pisilin mo mabuti. Tutulungan kita na maayos ang buhay. Amen? Amen. Yung iba ay ginugulo palalo. So hindi ko tayo pinagmumula ng away o gulo. A disciple of Christ brings healing, brings order. Yung character natin is not based on what our community says or kinalakihan, but based on what the word of the Lord says. Kaya pag may conflict, hindi mo pinapaalam na may conflict ka sa kamag-anak mo. Hindi ho pinagkakalat yun. Especially this time, sa time of social media, problema ng pamilya nyo, binobroadcast nyo. Hindi lahat ng nakababasa ng problema mo ay aayon sa'yo. Pag pinost mo yan, di lahat aayon. Kita nyo ngayon yung C2 Olympic gold. Diba? Medalist yun. So yung buhay mo, hindi mo na dapat, sabi mo sa katabi mo, yung problema mo. Huwag mo i-Facebook ha. Lagot ka sa akin. Wala kasi akong mapagsabihan. Bakit kinausap ka ba ni Facebook? Nagsalita ba sa'yo si Facebook? Hindi. Ano nangyari? Nagka-attract ka ng pwedeng mag-curse sa buhay mo. You need to learn what are you attracting for when you are posting anything publicly sa buhay mo. Hindi lahat mabibless sa'yo. Minsan nga, word of God na. May nagpa-persecute pa. Tama po ba? But okay lang yon because the word of God is truth. There's no false and there's no lies into the word of God. Pero kapag conflict, doon mo ipopost, ang ina-attract mo dyan ay iba't ibang idea ng iba't ibang tao. Nag-post po ako, naka-only me. Ay, okay, pwede naman. Yung iba, customize pa, naka-hide kay ganito. Oh. So, we are creating our own conflict. Alam nyo ba yon? Ikaw nag-create ng sarili mong conflict. Why create your own conflict? Bring discipline to your life. Ikaw mismo, magkaroon ng disiplina sa buhay mo, and at the same time, you bring order to others' life. Sabihin mo mula ngayon, hindi na magsisimula ang conflict sa akin. Learn how to love even those unlovable. Sabi ng Bible, even those who hate you, you need to love them. Super loving ka naman pala. Ano sabi po ng Galatians 6:1? Galatians 6:1. Tingnan po natin saglit. Brothers! Panlalaki lang to ha.
Walang sister. And kasi ito, nagpipreach si Paul. It's, I believe, kasi sa mga, sa Galatia, meron silang tinatawag na synagogue. And mostly, like the Muslim people, no, mga lalaki po yung pumupunta sa mga synagogue. Kaya, that time, ang kausap niya yung mga lalaki, but it doesn't mean na pang lalaki lang. Sabi doon, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. Hindi ka dapat pagmula ng gulo, kundi ikaw dapat ang mag-restore sa kanya dahan-dahan. Huwag mong biglain. Kasi pag binigla mo, baka lalong mawala. Dahan-dahan lang. Nakita mo nagkasala, huwag mong i-post sa Facebook. Kasi spiritual ka eh. Ang heart na ngayon, ang heart ng isang disciple is not to destroy any man. Sabi mo sa katabi mo, my heart is not to destroy someone, but to build and to restore. That's the heart of Jesus Christ. That's the heart of a disciple. Kaya lang sabi, watch yourself, baka matempt ka din. So, hindi na tayo pagsisimulan ng isang conflict or even wrong ideas. We do not pollute others' heart. Amen? Kaya kailangan natin ng disiplina. So let's encourage someone na not to look others' life, but encourage them to look on their life. Yun po yung dapat nating ipamuhay. So again, we cannot change others' attitude. Kasi kapag po attitude or character ang pinag-uusapan, kahit na anong sabi mo sa kanya, hindi ho yan magbabago. Bakit? Ang sabi po ng salita ng Diyos, what you can do is to pray for them. Do good to them. And as the word of the Lord says, always repay evil with good things. 1 Peter 3. Kung may TLB po, okay lang. Kung wala, NLT. 1 Peter 3, verse 8 to 17. I want you to read these full verses. 1 Peter 3, 8 to 17. What happened kay Bruno Mars? Dito pala. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Finally, all of you should be of one mind. Sympathize with each other. Love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep a humble attitude. 9. Don't repay evil for evil. Kung gumawa ng masama, huwag mong kalabanin ng masama. Don't retaliate. Kung ininsulto ka, huwag mong paltan ng insulto. Again, don't repay evil for evil. Let's read. Don't retaliate with insult when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do. And alam nyo, pagka yun ang insulto sa atin, pinagpala nyo, hindi ibig sabihin sila lang ang bless. Mas bless ka. 9, 10. Verse 10. For the scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Hindi ibig sabihin ay hayaan mong yung dila mo ay mag-speak ng evil. No. Ibig sabihin, keep your tongue, refrain your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. 11. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Saan ba merong kapayapaan? And then work to maintain it. 12. The eyes of the Lord watch over those who do right, and His ears are open to their prayers. But the Lord turned His face against those who do evil. 13. Now, who will want to harm you if you are eager to do good? Kung ang gusto mo'y gumawang mabuti, sa tingin mo, may gagawa na masama sa'yo? 14.
But even if you suffer for doing what is right, God will reward you. So don't worry or be afraid of their threats. 15. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks your Christian hope, always be ready to explain it. 16. But to do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Ano mo, hindi mo kailangang magsalita palagi. If there's something na against ka, you pray for it. Pray for it. Because if God is for you, sasamahan ka ng Diyos doon. Sasamahan ka ng Panginoon ma-fulfill kung ano man yung sinasabi mong tama. And always refer, when you say you are right, refer to the Word of God. Biblical ba yan? Minsan may mga mali tayong ginagawa tapos inilalaban natin. Hindi, tama. Sabi nga ni Bishop, ito ang tama. Sabi ni Pastor Lily, tama ka na. May tama ka. Pumapasok po ng politics si Bishop. Okay, and 17. Remember, it is better to suffer for doing good if that is what God wants than to suffer for doing. Kaya po yung iba nahihirapan, no, yung nasa kasalanan, aalis sila. Parehas lang naman yung sitwasyon eh. Mas mabuti na mag-suffer ka na ginagawa mo yung mabuti o nakalulugod sa Diyos. Mabuti nang mahirapan ka na magawa mo yung mabuti kaysa naman gumagawa ka ng hindi ayon sa kanyang kalooban, magsasuffer ka din. Nagsasuffer ka din doon eh. Amen? Kaya sabi mo, discipline is in the hands of a disciple. Number 3 is a hand of a selfless giver. Not selfish. Selfish dapat yan. Selfish. Are a selfless and a giver hands. Sabi ni Jesus nang sinend niya yung mga disciple in Luke 9:3, He told them, take nothing for the journey, no stuff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Ibig sabihin po, nang inihayo niya ang mga disciple, pag may nag-abot sa inyo, huwag niyong kukunin. So it's a selfless act. Kung titingnan po natin, doon sa senaryo, yung disciple can have a heart of greediness na di ba? Naku, mag-multiply pa kaya ito hanggang sa dulo habang pinamimigay? Sabi mo, aabot kaya sa pamilya ko habang ibinamimigay yung tinapay. Imagine, kung sa ibang translation, meron tong nabanggit, tig 50 per set yung order. Pinaupo. Ipunin tig 50. 49. 50. Umabot ng 50. Pero yung disciple, pwedeng, kumbaga, pwede na lang niyang, itabi na lang Pero anong ginawa nila? Pinamigay nila lahat. Wala nang natira. Kaya nung inutos ni Jesus, nakinig uli sa instruction, sabi ni Jesus, kunin uli. Then doon pa lang uli nagkaroon ng provision para sa disciple. Alam niyo po, masarap yung puso na hindi madamot or hindi greedy. Ang tawag ay selfless. Masarap po yung ganong buhay na sa'yo, ikaw, sa iyong mga kamay, gagamitin ka ng Diyos to become a giver, a blesser, a sender, a lender, a miracle worker hands. Deklarahan mo yung kamay mo. Ang kamay na ito is a selfless giver. A giver for Christ, for my family, for the kingdom of God, and for anybody
that will need help in Jesus' name. At pang-apat is a hand of greatness. Isa sa kamay na nandun is a hands of greatness. Again, ayaw ho ng Panginoon manatili kang nahihirapan. Naghirap na nga siya sa cross tapos naghihirap ka pa rin, then there is something wrong. You need to listen to instruction. Baka may instruction si Lord, hindi lang natin sinusunod, kaya nahihirapan ang buhay natin. Hands of greatness. Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Sabi ng mga disciple, Lord, sino ba ang pinaka-great sa amin? Ang sabi ng Panginoon, kung sino yung last, sino yung very least, sino yung nagsiserve, sila yung great. So ang greatness ay hindi ho masusukat sa posisyon. Yung greatness, nasusukat yan, gaano kalaki puso mo. When the Lord works sa ating mga buhay, hindi ho nalilimitahan ang gawa ng Diyos. Amen. So what we have found here, a selfless master, a selfless disciple, a selfless child, and anong result? A satisfied crowd, and a great reward. And what can be developed dito sa ating dinidiscuss? So nandyan yung a giver master, a giver disciple, a giver child, and a satisfied crowd, and a great reward. Great significance in one's man's life. And remember, kapag po tayo ay disciple ni Lord, ang result palagi is a satisfied crowd and a great reward. Masarap na sa buhay mo may nasatisfied na iba. Satisfaction about the blessing of the Lord, about what God can do to their life. Kaya sa pagtatapos natin ng series of Unlimited Source, I want you to learn na there are great miracle into the hands of a disciple. At baka ikaw yung tinatawag ng Diyos na maging disciple niya, maging follower and believer and performer ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay magsitayo.